Ito po yung tutorial 03 ng YASI Pro St. Anady Structural Analysis and Design Software for Resilient Reinforced Concrete Building Design Technology Advanced Version. Sa tutorial 02, diniscuss natin yung introduction sa Resilient Building Design Concept, but nakapokus lang ito sa resilient structural frameworks na ang primary loadings ay gravity loads. Sa tutorial 03 ay i-discuss natin yung earthquake resilient building design. Gaya ng gravity loads resilient building design, ang earthquake resilient building design is attainable if the structural designer abstain from the idea of elastic design concept. And the earthquake resilient building design begins with stabilizing the gravity loads analysis. By analyzing the structural frames parallel with the behavior of resilient and not of elastic mechanism. How? Paano? Ang pinakamahusay na solusyon dyan ay patatagin mo na kaagad yung structural frames mo doon pa lang sa analysis ng gravity loads. Halimbawa, may frame kang i-analyze, i-assume mo na kaagad na resilient yung framing system nito at hindi na elastic na kumikinding-kinding. Para hindi ka na frame moment distribution method o finite element analysis. Dahil ang mga methods o solutions na ito ay applicable lang sa elastic analysis. Sa elastic analysis na kagaya nito, ang buong strength ng beams na direktang nagdadala sa loads ay nababawasan, nire-reduce at nadidistribute sa columns na hindi direktang nagdadala ng load. Kaya siya naging elastic. Kapag minodify natin para maging resilient yung structural frames, ay kailangan lang natin gawing simple at practical ang solusyon. I-allow lang natin na yung mga beams sa frames ay 100% nilang dinadala yung direktang load na kanilang binubuhat para hindi mabawasan yung flexural rigidity ng mga beams. Dahil kapag dinistribute natin yung ibang strength ng beams sa columns, ay liliit yung flexural rigidity ng beams dahil nabawasan yung moment na nire-resist niya, na dapat na 100% niyang nire-resist doon sa fixed end moment. So kapag ginawa nating resilient yung mechanism ng frames, ay wala ka ng elastic analysis, kundi kukunin mo na lang kaagad yung fixed end moment ng beams at magiging zero yung moment ng columns. At ang stress sa columns ay purely axial stresses. Ganon yung magiging behavior ng resilient mechanism. Kapag ginawa nating resilient yung design, ito, ang section ng beams ay mayroon siyang sufficient flexural rigidity. At kapag inalog-alog mo yung frame ng resilient design, hindi siya magiging ugain o maalog. At hindi siya nagpiplex o nagpabaluktot ng gusto, kundi nagtitilt lang siya. Nagtitilt. Dahil ang pagkakaroon ng malaking section ng mga beams sa structural frames o pagkakaroon ng
sapat na flexural rigidity sa beams, ay nag-a-act yung beam na parang X-brace. Kaya ang behavior ng structural frames ay para na siyang truss na may X-brace. At ang resilient design ay hindi gaya ng elastic design na mababa yung flexural rigidity ng nasa beams, dahil yung dapat na dinadala lahat ng beams, 100% na dinadala na moment ay dinistribute sa mga columns. Kaya lumiit o humina yung flexural rigidity ng beams na nagbigay sa frames ng response na maging elastic sa tuwing ito ay nasa subject sa lateral forces o naaalog. Kaya masyadong nagpiplex yung elastic design at nagdidrift. At masyadong kumikinding-kinding tuwing ito ay naaalog ng lateral forces. Kapag ang building ay ginawa mo na kaagad na gravity loads resilient building design, mas magiging effective ito na maging earthquake resilient building design. Dahil there is no way na magagawa mong resilient ang building na kinonsider mong elastic sa simula pa lang ng iyong analysis at design. Kapag hindi mo na-fix yung problem ng beams doon sa elastic design, ay hindi mo magagawang resilient yung mechanism nito. Kaya dapat sa gravity loads pa lang ay ginagawa mo ng resilient yung mechanism ng frames mo at ginagawa mong sufficient yung flexural rigidity ng beams ng frames. At yun ang pinakamahusay na solusyon ng Yasi Pro para maging earthquake resilient building design ng iyong structures. Hindi po natin matututulan ang simpleng katotohanan na ang frame na may maliliit na sections ng horizontal supports ay masyadong maalog at ugain at nagpiplex ng gusto. At ito ang model na nagre-represent ng elastic design. At hindi rin natin matututulan ang simpleng katotohanan na ang frame na may malalaking sections ng horizontal supports ay hindi ugain at nagpiplex o nagbabaluktot. At ito ang scale model na nagre-represent ng resilient design. Ayan, kapag inuuga mo na yung model, sumasama yung base dahil siya ay sturdy o matibay na. At ito po yung example ng design ng beams na hindi binawasan ng flexural rigidity. At nireduce yung strength ng beam at dinistribute sa columns. At yan po ang lahat. Maraming salamat po at thank you and God bless.